Nakuha na ng Lakers ang 4 straight win nila ngayon after na matalo ang Bulls. Umangat na rin sila ngayon sa third seed ng Western, 7 straight over sa 8 games nilang dumaan. Tapos meron pa silang 7 games sa home na mangyayari. At road games nila kontra dito sa Houston Rockets ng dalawang magkasunod. Si Luka may career high 51 points sa game plus 10 rebounds, 9 assists, almost triple-double. Sobrang ganda rin ng early momentum ng Lakers. Si Reeves maagang nag-explode dyan, katulong ni Luka. Ang Lakers merong 47% na shooting sa 3, 55% sa field. Samantalang ang Bulls bumaba sa 41% lang sa 3 at 53% sa field. Kaya sa first half, bahagya pang nakakadikit dyan ang Bulls, pero pagpasok ng third quarter, dyan nagkaroon ng malaking run ang Lakers. Mula sa 14 tuturan na mismong nag-umpisa kay Luka. Kaya mas lalong lumobo na dyan ang lamang ng Lakers hanggang sa pagpasok ng fourth quarter. Si Ayton bahagya na rin nagpapakita ng hustle at effort mula sa offensive rebound at inside scoring. 23 points, 10 to 13 sa field plus 10 rebounds sa game. Samantalang si LBJ may 18 points, 7 rebounds, 7 assists, 7 to 13 sa field. After ng 3 straight absent nito, binalik yan ni Redick sa starter na malinaw ng araw na priority pa rin nila na mabuo ang core mula kay Luka, Reeves at Lebron. Pero sa game na yan, wala na sa restriction itong si Lebron. Naglaro yan ng halos 33 minutes sa game na dapat nga raw nasa restriction pa yan lalo't nasa serious injury ang nakuha niya sa shoulder. Pero hindi na yan binigyan ng restriction itong si Redick. Samantalang si Reeves may 30 points, 5 rebounds, 7 assists, 1 steal. At may 13 to 20 yan from the field at 4 of 7 sa 3-point range. Kaya talagang sobrang solid rin ang efficiency nitong si Austin Reeves. Sa report kasi bago pa mag-umpisa naman ang game, hindi pa rin nawawala sa questionable list itong si Lebron. Kaya hindi pa rin sinigurado na makakabalik yan sa lineup. Kaya bago ang game, sa injury report, ang Lakers nilagay lang si Lebron sa game time decision. Hindi pa nagdesisyon dyan ang coaching staff kung maglalaro siya ng ilang minuto bago mag-start ang laro. Depende nga raw sa kondisyon ng katawan at sa warm-up at medical evaluation. Pero malinaw na bago ang tip-off, kinumpirma mismo ng Lakers na available na yan at makakalaro na. Parang napilitan talaga si Lebron na bumalik ngayon, lalo't ito na yung pang-apat na game na makukuha ng Lakers ang panalo. At kung wala siya, lalong magkakaroon na naman ng negative commentaries at mga usapan yung mga analyst tungkol sa kanya at sitwasyon ng Lakers kapag wala siya sa game. Kontra Bulls, malinaw na hindi si Lebron ang nag-lead sa scoring at kitang-kita na nagbibigayan ng malaking spacing na lang kay Luka at Reeves. Nag-a-adjust si Lebron dyan at yan mismo yung gustong mangyari ni Redick, lalo na kapag magkakasama sila. Nag-a-adjust nga raw dapat si Lebron sa role. Pero kitang-kita yung impact naman ni Lebron sa spacing, playmaking at leadership. Kaya talagang malinaw pa rin na mahalaga sa Lakers yung pagbabalik nitong si Lebron dahil sa papalapit na playoffs at mahigpit na contention nila sa Western, mas kailangan nga raw yung experience at leadership ni Lebron. Nasa third seed sila ngayon sa West, 1 game advantage lang kontra dito sa Houston Rockets. Tapos may 7 game pa sila sa home na mangyayari na magandang sign nga raw to para magtuloy-tuloy pa ang momentum nila habang hawak pa ang home court advantage para sa last 16 games nila na dadaan bago ang playoff seeding. Dahil habang papalapit ang playoffs, mas nagiging importante ang bawat game nila, lalo't 16 games na lang ang natitira sa mga to. Dahil ang mataas na seed, mas maganda ang magiging positioning sa playoffs. Kung mananatili ang Lakers sa top 3 seed ngayon, mas maraming home games sa playoff series nila plus mataas ang ranking, madalas mababa ang seed sa unang round na makakatapat nila mula sa top 8 to top 10 teams. Kaya yung bawat games ng Lakers mas nagiging importante lalo na sa winning games nila para umangat sa positioning pa at magbigay ng magandang posisyon sa playoff seeding. Isa pang game sa home court ng Lakers kontra dito sa Denver Nuggets naman ang susunod. Susubukan nilang makuha ang 5th straight win nila at susunod dyan ang Houston Rockets ng dalawang magkasunod pa na game Sa home court naman yan ng Rockets mangyayari. Yan ngayon yung isa sa pinaghahandaan ng Lakers. Sa report, wala pa rin Marcus Smart, Maxi Kleber, Jackson Hayes at wala pa rin report sa availability ng mga yan kung makakapaglaro kontra Denver. Lalo na si Smart na nakikitang importante lalo na yung defensive effort at hustle nito, kaya yan mismo yung dapat nga raw paghandaan sa Lakers.